natin ay the power of the prophetic words. Amen po. At naniwala tayo na kanyang mga sinalita, sinabi ay kanyang ginawa. At marami sa inyo dito na mga nakatanggap ng prophecy, naniniwala kami, nilakaran yung lahat ito. And I want to tell the church, God is not through yet. Hindi pa tapos ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong kalakasan. Amen po ba? Kaya smile smile tayo ngayon dahil titignan natin yan bukas. May 2024 na paghahanda ang Panginoon. At ito yung ako inilagay ng Panginoon sa akin ito, restoration of all things. And then after a week, sabi ni Pastor Dong sa akin, Ma, alam mo, nag-pray ako. Ang ibinigay sa akin ng Panginoon ay season of supernatural release. Wow! Ibig sabihin, magkarugtong, di ba? Kaya ang galing niya eh. Alam mo ba na kami nagpe-prepare para sa ating Baguio Convention Center? Nagpe-prepare kami ng message namin mag-asawa at kailangan din namin ihanda itong ating mensahe. Kaya sabi niya sa akin, Ma, ikaw ang magpipreach sa umaga, ako sa gabi. Ang galing mag-utos, di ba? Ang galing, di ba? Sabi ko minsan, pa natutulog ka pa ba? Wala na ako narinig. Shandarabas. Parang 24 hours sa gabi, puro na lang panalangin, panalangin, panalangin. Kasi alam mo, we need to be totally, completely dependent to God. Amen po ba? Kasi this is not our own strength. Hindi tayo pa pwede na parang mga ningas kugon. Kailangan dito, in season or out of season, piliin natin ay ang Diyos. Amen po? Kailangan piliin natin ay maglingkod. Tignan mo si Gabi. 12 years na namin siyang kasama. Ang payat niya pa noon. Alam mo, habang si Gabi nagsasalita, nabasa ko dun sa Bible. Matthew chapter 19:29, verse 29. Kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hindi kayo pumapalakpak. Mag-iwan. Sinabi, mag-iwan. Hindi sinabing talikuran. Pag tinalikuran, nagrebelde ka. Pag iniwanan mo, ang purpose mo ay ang Diyos. Nalugi ba siya? Ang tatay ni Gabi ay nasa Bulacan. Ang nanay ni Gabi ay nasa Bicol. May ibang pamilya ang nanay niya. Nung nawating sa amin si Gabi, nakita niyo, patpatin. Ngayon, napakagwapo. Kaya sabi ko naman, si Gabi po ang may hawak ng susi ng ating simbahan. Kaya yung mga nagtitira dito sa church, dumaan kayo sa training ni Gabi. Natutulog si Gabi dyan sa baba. Kung saan-saan niya natutulog. Nandun sa bubong, halos hindi niya natutulog actually. Sobrang pagbabantay. Dahil may isa lang na mawala dito sa church, si Gabi ang mananagot. Kahit grabe siyang magbantay, nagpuyat siya. Nalugi ba siya? Naglingkod siya. Nalugi ba siya? Kaya pag ikaw ay naglilingkod at binibilang mo na ang iyong ginagawa, tapos ka na. Ulitin ko, pag ang isang anak nagbibilang ng ginagawa sa magulang, nagbibilang ng itinutulong sa magulang, anong tawag doon? You are others. Kwentador. Para kang Meralco. Para kang kumpanya. Para kang metro. Para kang empleyado na nagbibilang ng binibigay mo kasi bayaran kang. Pero ang isang honorableng anak, hindi binibilang ang ibinibigay sa magulang. Dapat ang isipan ng isang anak, pag ikaw ay nakatulong, salamat sa Diyos, nakapag-participate ako sa ginagawa ng aking magulang. Pero pag ang anak, may ibinigay lang na 100, nag-abono 100 pesos. Bayaran mo yung 100 pesos.
may bill ng tuition fee, 10,000 pesos. Singilin kaya natin sila. Ang magulang na nagkukwenta sa anak, eto na naman ako eh. Ang magulang na nagkukwenta sa anak, magulang ba yun? Hello? Pero bakit kaya ang anak ang daling mag-compute? Nakikinig ba kayo? Kayong mga nasa sulok, nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? Kaya hindi kayo natututo kasi gusto nyo kayo pakinggan. Restoration of all things is not magic. Hello? Alam nyo, pag si Pastora May ang nangaral, life lesson, family lesson ito. Hello? Real life, real talk. Daily life sharing. Tama ba? Masarap ang pinapangaralan. Alam mo ba si Gabi? Nako, pag si Gabi umiral ang gabi niyan, madilim. Huwag ka lalapit kay Gabi. Dilim, mga butin mo. Yung process kay Gabi, hindi madali. Kanina habang pinapanood ko siya nagsasalita, iyak ako ng iyak. Yung iyak na walang pain. Yung iyak na masaya. Sino dito yung umiiyak na masaya? Sa Biblia lang natin nababasahin umiyak na masaya. Dahil answered prayer ka. Pero maraming magulang pinaiiyak ng anak because of pain. Because of frustration. Pag ikaw ay isang anak o isang individual na umiiyak because of pain, you need healing. You need restoration. Restoration from brokenness. Healing. You need that. Habang si Gabi nagpapatato, umiiyak ako sa kagalakan. Sabi ko, Lord, it is done. We accomplished what you wanted para kay Gabi. Pandemic times, wala naman sila sa tabi namin. Ang daily life sharing, kaming-kami lang sa loob ng bahay. Si Oba, dahil kasalukuyan akong may sakit, driver, taga-pamalengke, siya lang ang pwedeng lumabas. Hindi siya pwedeng pumasok sa bahay nang hindi naliligo. Kasi naman nang sabi sa news, lahat na lang, tinakot tayo, di ba? Namalengke ka, lahat ng virus dumakit. Eh, ang totoo niyan, tignan mo yung mga nasa palengke, di man na virus. Yung mga nasa squatters area, di man na virus. Dikit-dikit pa ang bahay. Tayo sobrang social distancing. Sa takot sa virus, lalo tuloy na virus. Ang daily life sharing, ibang klase. Ang daming na-restore na pamilya sa gawain ng daily life sharing. Alam mo ba, ang ginagamit lang namin, etong sabi ko kay Hadasa, anak, magsasara na daw. So ang unang ginawa, nag-recording sila ni Pastor Dong ng 2 beses. Pagkatapos hindi na nakapag-recording dito sa church. So lahat sa bahay na, lock ang gate dito, lock ang gate doon. Kami-kami lang. Salamat sa Diyos, may idea si Hadasa dahil nag-aral siya ng digital filming. So after ng cellphone, may tumawag si Jed. Nasa Amerika, ma, ano nang ginagawa nyo? Eto, nagla-live kami. Meron namang 20 nakikinig. 20. Ang ginawa ni Pastor Dong, nag-series siya ng teaching. Ang trabaho ko, mag-prepare. Yan. Mag-MC. Si Lydia, ang trabaho niya, kumanta. Si Pastor Dong, trabaho niya mag-preach. Si Oba, trabaho niya mamalengke, magluto, maglaba. Para nakakagutom naman, di ba? After nun, pagdating ng hapon, si Pastor Dong, pagkatapos niya mag-preach, may naghahanda ng pagkain. Ako naman nagmamalansya. Si Lydia naglilinis. Si Hadasa nagdidirektor. Pina-follow up niya naman ang lahat ng mga nakikinig sa daily life sharing. Without us knowing, yung daily life sharing na ito, may naabot sa London. Ngayon, meron ng church sa Iligan City. Restoration of all things. Pag-involve ka, nag-participate ka sa kingdom work ng Panginoon, mare-restore ka. Si Emerald Tamayo, hindi pa namin nakita ng personal.
Pero naniwala, actively participate sa ginagawa ng Panginoon. 4 years nakapagbuo ng simbahan. At ang simbahan natin sa Iligan City, sabi ni Pastor Ruben, lalawak, makakarating sa Cagayan de Oro hanggang Butuan City. 2 taong simbahan. Palakpakan natin ang Diyos. The power of restoration, it will bring back into the original. Sabi ni Jed, lahat ng gamit sa church, dalahin sa bahay kasi masisira. Si Gabi nag-iisa dito. Sila Pastora Che, hindi sa amin makapasok sa gate. Andun lang sila, Pastora Che, si Maricar, kapatid ni Gabi. Magkakalayo kami. Pero nakakapagtrabaho kami kahit hindi kami nagkikita-kita. Sabi nila, anong ginagawa niyo? Di manood lang kayo, makita ko lang yung pangalan niyo, batiin ko lang kayo. Maya-maya, sabi naman ni Joey Caicon na nasa US na ngayon, sabi niya, silipin mo nga sila kung kumakain pa sila, pastor. Si Gabi, si Oba na lang ang nagluluto. Alam naman nila, ang lalaki kung magluto. Magtiis kami kung anong kayang lutuin. Alam mo ba itong si Geraldine, ang lakas na loob. Teamwork sa restoration of all things. Isipin mo si Geraldine, sabi sa gwardiya, maghahatid lang ako ng pagkain kila Pastor Dong. Nakalusot, pinagluto kami. Inaraw-araw, hanggang alam na ng gwardiya, ipagluluto kami ni Geraldine. Alam na, pasok, pasok. Kaya salamat sa Diyos na bago pagkain namin. Pag may nire-restore ang Panginoon, sumama ka, huwag kang nangiiwan. Alam mo bakit? Pag may na-restore, ire-restore ka din. Amen po ba? Yan ang restoration of all things. Si Gabi, kailan lang recently namatay ang tatay niya. Pero tignan mo siya. Nawalan ba siya? Kung nawalan man siya physical ng tatay, dito sa church, ang dami niyang tatay. Ang dami niyang nanay. Nung gagraduate si Gabi, grabe ako magbantay kay Gabi. Saan ang grade mo? Bakit ang baba? Di ka nag-aaral, ano? Kawawa sa akin si Gabi. Namumutla yan. Patutor, Lay, hindi niya ba tinuturoan to si Gabi? Pati nasa paligid niya, inaaway ko din. Tignan mo, dahil si Gabi nag-cooperate. Si Gabi nag-participate, nag-level up. At nung siya'y gagraduate, hindi namin kinuha yung karangalan para sa magulang niya. Sabi namin mag-asawa, pauwiin, galing ng Bicol yung nanay niya, lola niya, pinapunta namin dito, ginastusan namin, sila ang umattend sa graduation ni Gabi. Pagbubuo ng buhay, isa lang ang alam naming prinsipyo mag-asawa. Don't bring the people near to you. Bring them to God. Yan ang paglilingkod. They will be restored. Kaya siya na-restore. Lalo niya naman kami hindi iniwanan. Gabi, si Lydia, wala daw sa school. Tumawag yung teacher. Sabi ni Gabi, saan ko po hanapin? Malay ko sa iyo, Gabi. Saan mo nakita si Lydia, Gabi? Andun daw po sa park, kasama yung mga kaklase ay naglalaro. Lydia! Kaya tingnan mo, si Gabi nagpakaanak. Anong inani ni Gabi? Kaya Lord, sabi ko ngayon kay Gabi, anak, pwede ka na mag-asawa. Nak, may nagpapatibok naman ang puso mo. Alam mo, sagot sa akin ni Gabi, ako nga pinapakain niyo pa, hahanap ako na papakainin niyo? Sinungitan ako. Kaya tignan mo naman, ang daily life sharing, siya talaga din niya sinukuan. Ngayon, may bagong trainee, si John Paul. Yan, si John Paul. Saan si John Paul? Grabe si John Paul. Sabi ko, isang buwan na siya dito, nakatira. Ilipat niya sa bahay. Pinalipat ko sa bahay. Ba, hindi sumama sa intercession? Tanghali nagising yung trainee. Maricar, ba't hindi mo ginising yung trainee? Ay, nakalimutan ko po, may bago pala tayong border. Pinagluto kami ni John Paul. Sunog. Tuyo na nga lang, sunog pa. Reklamo. Tuyo na lang eh. Paborito ko yan. Sinunog po.
Pati yung itlog, sunog. Grabing Trinita. Akala niyo ba madaling maghubog? Tapos inaaway niyo ako pagka inaaway ko kayo. Madali bang magbuo ng buhay? To restore you to what God wants is not easy. Involve bulsa naming mag-asawa dito. Involve ang panahon, bahay, lahat ng resources. Pero it's worth it. Kaya grabe, kung makita nyo lang talaga itong aking mga anak namin dito sa church. Kagabi, noong oras na kami natulog, lahat ng mga pastors natin, nag-pray kami, nag-iiyakan kami sa Panginoon. Sila yung unang nag-family altar kagabi. Mga pastors natin. Hello, mga anak, kapag kayo ay magpapakaanak, yung matututunan ninyo sa simbahan, i-apply nyo kaya sa bahay. Pag hanggang ngayon hindi mo ina-apply yan, buhay ka pa sa sarili mo. Kurutin mo yung katabi mo. Kurutin mo. Sabihin mo, nararamdaman mo? Sabihin, buhay ka. You need someone to redirect you. You need someone to teach you. Amen po ba? Wala pa ako kahit sa introduction. Restoration of all things. Year 2024, season of supernatural release. Kaya mamayang gabi, huwag kayong mawawala. Alas 6 ng gabi, magsisimula kaming mag-pray sa lahat ng mga nasa Zoom na nasa iba't ibang bansa. At alas 7 eksakto, lahat tayo ay nandirito. Dahil ito mula nang nag-pioneer, nagsimula ang ating church 15 years ago. Hindi kami natakot sa paputok, nandito kaming lahat. Ang dami nyo nang naging paputok sa buhay, buhay ninyo pumutok na, sumabog pa, nagkalayo-layo pa. Samantalang ito, sasalubungin natin ang taon ng nagpapasalamat sa Panginoon. Amen! Lagi nyo tatandaan, pag sa Diyos tayo sumunod, hindi talaga gaya naaayon sa gusto ng mundo. Kontra yan sa gusto ng mundo. Ang gusto ng mundo, doon ka sa magpaputok ng napakarami, ubusin mong pera mo. Maglagay ka ng maraming bilog, hindi po mabibilog. Wala dadating na pera. Dadating ang pera, magtrabaho po kayo. Hardworking hands. Hardworking feet. Yun po dadating ang resources. Restoration of all things. There will be a supernatural release at napakahalaga ng anointing, ng impartation. Amen po ba? Sa Isaiah chapter 35, 1-10. Ang sabi po niyan ay ganito. Basahin nating lahat sa Tagalog na. Sabi niya, muling, 1, 2, 3, go. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal nang tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Verse 3, inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na nanlulupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita. Amen, Maricar? At ang mga makakarinig ay ang mga bingi. Amen? Narinig nyo na ang magulang nyo, mga anak. Naririnig nyo na. Hallelujah. Verse 6. Bakit parehong Tagalog, English to? Ang sabi ng verse 6, ang mga pilay, Pastor Tong, ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Yung mga hindi na nagsasalita, mahiyain magsasalita na. Yung mga pilay, hindi yung literal na pilay, yung may paaayaw mag-evangelize.
Yan ang mga pilay. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa sa tigang na lupa, ay bubukal ang tubig. Hallelujah. Restoration of all. Sabihin mo sa katabi mo, bubukal. Bubukal ang isang lawa. Sabi pa niya, ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Verse 8, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga kasalanan at mga hangal. Galing nito. Walang leon na mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh sa masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kalagayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailan paman. Amen po ba? Restoration of all things. Sabi nga ni Gabi, ibinabad niya ang sarili niya sa paglilingkod. Kaya, Gabi, your harvest is in your field. Bloom where you are planted. Grow where you are planted. Sabi nga kanina, paulit-ulit ni Ate Jennifer. By the way, siya ay CPA by profession. Kung marinig nyo lang ang patutuo nito, grabe. Ibang klase. Sabi ng Panginoon, ang pangarap niya lang, makakita ng Australiano. Kasi tayong Pilipino, alam lang natin, Amerikano, di ba? Gusto niya lang makita Australiano. Alam mo, dinala siya ng Panginoon sa Australia. At ang matindi, alam mo, matinding himbala niya. Yung boss niya, nung nalaman na pupunta siya ng Australia, may requirement, magkano yung pera? Kailangan niya ng napakalaking Australian dollar. Sabi ng boss niya, ito na, ang perang kailangan mo. Saan ka nakakita ng ganyang boss? Inihanda ng Panginoon ang asawa. Ang ganda ng love story nila. Interview natin ito sa daily life sharing, Pastor. Grabe. Alam mo ba, kikiligin ka sa love story nila. Ang galing ni Kuya. Ang galing. Ito talagang matindi. Binitbit ng biyaya ni Lord. Sabi sa kanya, mag-asawa ka na. Ay, boyfriend ko pa lang. Pinag-aasawa na ako. Is ibang klase yung provision ng Panginoon. Tingnan mo, restoration of all things. Your harvest, yung harvest niya, dahil pinagbuti niya, anak, kung ano ang pinagbubuti mo, yan ang karunungan mo, yan ang kayamanan mo, yan ang field mo. Sabihin mo sa katabi mo, kaya pagbutihin mo. Pagbutihin mo, mag-excel ka sa ginagawa mo. Yan ang bukirin mo, amen. Atong Baguio Convention natin, excited na ba kayo para sa January 5 and 6? Kami din ay excited na dahil dito sa Baguio Convention natin, sa ating Building Bridges Leadership Training, I should say. Alam nyo ba, grabe yung mensahe ng Panginoon. Dahil dito, nagbukas ang Diyos ng connection sa atin sa South Korea, na na-meet lang namin sa Kuala Lumpur, Malaysia. Naalala nyo si Reverend Yong na nag-preach dito? Alam mo, i-invite niya na kami. Merong conference sa September sa Korea, Lausanne Conference. Fully booked na, 500 lang ang pwede sa isang resort. 100 nations ang magpupunta. Isinama kaming 4. Pinadala na kagabi yung aming invitation letter. Si Pastor Ernie, si Bishop Ernie, si Dr. Anida, at kaming mag-asawa. Isinama nila sa conference. Selected lamang yon na conference. Diba? Building Bridges Leadership Training. My divine connections, my expansion, here and beyond. Amen po ba? At hindi lang yon, itong restoration of all things, yung nagsabi sa aming mag-asawa noong 2004, na taga Batam, Indonesia, yun talaga ang naging spiritual parents namin. Unang-una, alam nyo ba, bigla kaming nagkausap the other day at magmi-meet kami either end of January or February. Kaya mga anak, maghanda kayo dahil pupunta tayo sa Batam, Indonesia. Hallelujah!
Ang Batam, Indonesia, manggagaling ng Singapore. Sasakay ng ferry papuntang Batam. Doon, maibababad tayo sa panalangin. Ibang klase ito. Nagpupunta kami noon sa isang service nila pag Sunday, 7. 7 lang naman ang service. Ngayon, mas marami sila. Mas lumawak sila. Ang dami nila. Restoration of all things. Restoration. Put back into alignment with its original purpose. Ang ibig sabihin ng again, inulit. Restore. Store, put back into alignment. To restore is to bring back a soul, a person, an environment, or community to its original plan. Kaya ito talaga, restoration of all things. Ang pinaka number 1 na restoration is our right relationship with God. 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyong mga kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Restoration. Diba? Sa Genesis, napalayo na ang tao dahil sa kasalanan. Si Jesus lang ang daan. Amen po ba? Si Jesus lang ang daan. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay. Kaya si Jesus na tinanggap natin, He is not dead. He is risen and He is coming again. Are you excited? Lord, come Lord Jesus. Come Lord Jesus. Siya ay babalik. Restoration of all things. Pag si Jesus ay dumating sa iyo, sabi ng Luke 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kaya congratulations kung kayo ay nandirito. Congratulations. Alam mo bakit nahanap ka ni Jesus? Ang purpose niya, iligtas ang mga naligaw. Mga dati tayong ligaw, iniligtas tayo ng Panginoon. Ezekiel 34:16, hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ang napilay. Kaya pala gusto mo laging hinihilot. Hihilutin ang napilay. Palalakasin ang mahihina. Ngunit, eto matindi. Ano sabi ng ngunit? Pupuksain ko ang mga malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang katarungan. Ibig sabihin, pag hindi mo napaparangalan ang Diyos sa kalakasan na meron ka, tuturuan ka niya pagka mataas na ang pride at ego mo at ayaw mo nang makilala ang Diyos. Napakaliwanag na sinabi, Jesus restores. I-restore niya. Tanungin mo ang sarili mo, ano pa bang area ng buhay mo ang hinihingi mo sa Diyos na kailangan niyang ma-restore? Isulat mo yan. Mamaya pagbalik natin, mamayang gabi, o kung di man kayo makakabalik, isulat niyo lamang po yan. At isasama natin yan sa panalangin. Sabi di ba, Jesus restores the sight of the blind. Mark 8:25. Pinalakad ang mga pilay, nakarinig ang mga bingi. Ang mga may leprosy, pinagaling ng Panginoon. Amen po ba? Doon sa Mark 8:20-26, basahin nyo yan. Sabi ni Jesus, doon sa kanyang mga hinawakan, kanyang ipinanalangin, maaari ka nang umuwi, huwag ka nang bumalik sa iyong bayan. Maaari tayong umuwi. Ipatutuon natin ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Hallelujah. Dito tayo sa Mark 7:31-37. Dahil si Jesus hindi na natili sa isang lugar, nagpatuloy siyang naglalakbay. Doon sa verse 31, sabi niya, umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi, may kapansanan sa pagsasalita at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay.
Inalayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at pinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi, lalaki, ephata, ng ibig sabihin, mabuksan. Ephata, mabuksan. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao, huwag itong ipamilita, pinagbawalan niya ang mga tao. Dahil yung mga panahon na yon ay meron pang mga restrictions. Ang taas ng mga batas noong araw. Hindi ka pwedeng magpagaling sa panahon ng Sabat. Mahigpit ang mga Pariseo. Kaya sabi, huwag sabihin. Pero alam mo ba yung sinabi, huwag sabihin? Ikaw nga naman ang nakarinig. Siyempre, pag ikaw ay bingi ng matagal ng panahon, gusto mo may naririnig, magsalita kayo, naririnig ko kayo, at tignan mo, umugong ang mabuting balita. Kaya si Jesus, He restored the hearing of a deaf man. Si Maricar, hindi man siya nakakakita, pero hindi mo siya mapipigilan. Alam mo ba ang tunay na mga bingi dito? Yung kinakausap, hindi nakikinig at hindi sumusunod. Yung mga may paa, ayaw maglingkod, ayaw lumakad, ang tatamad ng mga paa. Si Pastor Dong may kapansanan, ang layo ng nararating. Dahil ito'y nagbubuo ng buhay. Pag si Jesus ay involved, ang sinasabi niya rito ay kung siya ay naghimala, may signs, wonders, and miracles, sinundan ng Panginoon. Pag si Jesus ay nasa iyo, makakagawa ka rin ng kanyang ginawa. Kaya huwag kang tatamad-tamad. Amen? Maniwala ka. Ipahayag mo ang himala ng Panginoon sa iyong buhay. Maging ang ketongin, pinagaling niya. Pag may ketong, ayaw lapitan. Alam mo ba ngayon, maraming mananampalataya, akala mo may sakit din na ketong. Pag makasalanan na, ayaw ng lapitan. God is the God of second chances. Well, let's always give a second chance. Amen po ba? Walang imposible sa Panginoon. Kung ang problema mo ay ang iyong balat, sabi ni Jesus sa verse 10, hinawakan ni Jesus at sinabi, nais kong gumaling ka at luminis at noon di nawala ang kanyang ketong. Kaya, be with Jesus. Stay with Jesus. Huwag tayong lalayo kay Jesus dahil si Jesus ay nagpapagaling. Amen po ba? At habang sinasabi ni Jesus, huwag sabihin, lalong sinabi. Sa verse 15, lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa Kanya at magpagaling sa kanilang mga sakit. Kaya church, dito sa ating simbahan, pag may himala kayong natanggap mula kay Jesus, supernatural yan. Hindi mo kayang gawin yan. Ipahayag mo, ipatotoo mo, ikuwento mo kahit saan ka magpunta. Huwag mong ikahiya ang mabuting balita sapagkat yan ang daan ni Jesus upang magligtas sa mga tao. Amen! Hindi kayo kumbinsido. Alam mo ba itong si Ate Jennifer? Ang tindi ng trabaho nito sa bangko. Pero, araw-araw, nasa Facebook, nagsishare ng gospel. Sabi ko, nakakapag-share pa siya ng gospel? Nasa kainan, magsishare ng word. Tignan nyo kaya ang Facebook nito. Hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita. Anak, gamitin natin ang social media, mag-share ng gospel. Kaysa kung ano-anong nilalagay niyo sa platform, sa Facebook niyo, ilagay ninyo ang daily life sharing. Maraming pamilyang nare-restore. Yung sinasabi lang namin dito, banat, binat, bunot, bakbak, hindi madali, mahirap. Alam mo ba ang pinakamahirap? Pag ikaw ang trainer, ikaw ang terror. Ang tingin sa'yo, terorista ka. Wrong. Builder kami. Para ka mabuo, dapat meron mo nang maalis. At hindi madali ang maging builder. Sabi ng mga construction na mga developers, mas madali ang wala kang i-demolish kaysa may i-demolish ka.
Itong church natin, pag i-demolish ito, hindi ito madali. May pangarap tayo magtayo, pero ang i-demolish ito, hindi madali. Ang kapal nito, nung binabakbak lang namin ito, napakakapal. Hindi madali. 6 na buwan, di pa namin ito nababakbak. Itong mga partition na ito, napakakapal ng mga bakal nito. Amerikano nagpagawa dito eh. Solid ang gamit nito. Napaka-solid. Ang tibay nito. Mag-demolish pagka matibay, hindi madali. Naglumot na. Yung pangit na ugali, nasanay na. Yung katamaran, parang ganyan din. Yung katamaran, mas terrific na. Yung kabingihan, lumabas na yung dila ni nanay, di pa naahawa. Yung nanay pa pinagbibintangan. Sobrang ng pagkabingi, mas pipi pa sa pipi. Yung kalat nakikita na, hindi pa pinupulot, mas bulag pa sa bulag. Hello? Kaya napakahalaga, makilala natin si Jesus. Amen po ba? Kaya tignan mo, pag nakilala mo si Jesus, pag ikaw ay bingi, makakarinig ka. Pag ikaw ay bulag, makakakita ka. Pag hindi nakakalakad, mag-evangelize ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipahagi natin ito at habang katulad ng ginagawa natin sa kape at pandasal, may kape ulit galing Australia. Kaninang kagabi may nag-chat, Pastora May, may padala akong kape galing sa Kuala Lumpur. Sabi ko, sige anak, dalahin natin sa Baguio, ipakape. Sa Ali, Morris, asan ba si Samuel, Salve, magpakape kayo sa Baguio ah. Kape with pandasal. Araw-araw na kape. Tingnan mo ang resulta. Sobrang pagka-inlove ng dalawa na yan. Oh. Alam mo ba ito si Kuya James, dumadaan-daan lang dito yan. Eh. Ganyan mo. Sobrang lugi. Wa asawa, wa anak. May kapatid, hindi pinapansin. Nung napunta dito sa church, useless ako dun. Makikape na nga lang. Napansin ko araw-araw nagkakape. So, hindi ka nalalasing sa kape yun? Maya-maya, after 3 weeks, sabi ko, hindi na nakikikape yan na. Nagtitimpla na ng kape. Sabi ko, sinong tumanggap na worker yan dito? Pag worker dito, dadaan sa process. Kaya sabi ko sa kila, Pastora Che, Pastora Le, kausapin niya yan, gusto niya hatang maging worker niya. Kinausap, dumaan sa proseso. Nagpa-water baptize. At yung misis niya na ang lapit, pero malayo, pero lumapit. Yun ang matindi. Magkatabi na sila ngayon. 7 years ba na hindi kayo nagkita? 7 pesos lang ang pamasahe, makikita na. Dahil naglingkod sa Panginoon, sa kape at pandesal, tingnan mo resulta. Sumasayaw na sila nung Christmas party, talaga naman. Ang resulta ng kape at pandesal, nagbubuo ng buhay. Lahat ng nasa worship team, required mag-preach sa kalsada. Lahat ng nasa ushering, marshal, required mag-preach sa kalsada. Lahat ng nasa ushering, dapat present. Subukan ninyo, maranasan nyo ginagawa nila Ate Yogi. Pupunta sa harapan ng City Hall. Alam mo ba, nakaupo ka. Yan sa Ate Yogi, nakaupo ka. Hello, wala pa kayong ginagawa. Wala. Ali po kayo sa church, may libre kaming kape. Ang kapal ng mukha ng mga yan. Yan! Kailangan makapal mukha. Alam mo, sabi, libreng kape. Ba't sino namatay? Sabi nila, mabubuhay po kayo. Ang gagaling! Alam mo ba, diyan sila nagsimula. Ngayon, nasa puno na ng mangga. Ang dami na eh. At pagkatapos, merong naghahagis ng lambat, may naghihintay, nagtitimpla ng kape. At pagkatapos, ang gagaling na ng strategy nila, may tagatimpla ng kape, maya-maya, may naghihintay. Halika rin, halika. Yung mga kinuha doon sa City Hall, nagugulat. Akala ko ba kape lang to?
Ang galing talaga ng soul winning dito sa church. Maya-maya, nakaupo na, kakukwentuhan nila, sige po, magkape ka muna. Maya-maya, tas Ate Yogi, makulot. May bibigay na papel. Kala mo, may order po ba kayo? Pasusulatin ng pangalan. Ay, maglilista, susulat yung pangalan. Ipa-follow up na nila. Palakpakan natin ng Diyos. Yan ang pag sinabing, huwag sabihin, lalong ipagsabi. Amen? Kaya yung iba ngayon, nasa bakasyon pa, punong-puno tayo eh. Pero hindi tayo titigil. Amen? Dahil next year, magdadalawang service na tayo. May gagawin tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ipagsabi mo. Ikwento mo ang himala ng Diyos sa buhay mo. Amen. Sabihin mo, alam mo, sa church namin sa Parañaque, grabe yung himala ng Diyos. Saan ka nakakita? Nalood lang sa daily life sharing? Nakapagtayo ng church? Saan ka? At hindi lang yun. Hindi pa naman namin nakikita ng personal. Nakabayad ng utang. Malay ako ba nagbibigay doon? Siya pa nga nagbibigay sa akin. Si Emerald, tamay, matindi ang babaeng yan. Hindi ko pa nakikita. Small but terrible. At ang matindi, more than 10 years niyang hindi niya nakikita yung anak niya. Nauna pa namin nakita mga anak. Ang manugang niya, naglalakad sa kalsada, nalaseng. Naka-helmet. Hubot-hubad. Kuyang, grabe. Ngayon, yung manugang niya, na dati ang lumambuhay, pag nalaseng, naka-helmet, hubot-hubad. Sa gitna ng kalsada. Ang saya niya. Kaya sabi ko sa inyo, yung anak, nakakabaliw yan eh. Nakakabaliw na, nakakaulol pa. Oh. Alam mo ba, na born again si Kenny. Ang mabuting balita, ang nanay niya nagsisimba na, ang tatay niya nagsisimba, mga kapatid niya nagsisimba, at yung naglilipin, magpapakasal na! Wow! Restoration of all things. Kaya wag niyong mamaliitin ang ating paglilingkod. Amen po ba? Tignan mo sila, laging sweet. Pero mahigpit ako dyan sa asawa mo. Pag nakikita ko yung umiyak, bakit ka umiyak? Bibigyan kita ng dahilan para ka umiyak. Alam mo, ba't ko ginagawa? Para siya tumapang. Para siya tumibay. Kaya pag ako nakikita niya, hindi siya makaiyak. At huwag kang nagtitimpla ng kape na, bawal. Ang dami kong bawal sa kanya. Laki na pinagbago niya. Alam mo, araw-araw nagkakape, di na makalakad. Sobra ka na sa kape, huwag ka na magkape. Alam mo, ginagawa niya, nagdadala na ng dahon ng abukado. Abukado ti daw. Ang gagaling ng mga taga-kape at pandesal. Amen po ba? Hallelujah. Ipagsabi mo ang mabuting balita. Restore your first love to Jesus. Go back to the original. Pag natagpuan mo na, don't let it go. Si Jesus, wag mong ila-let go. Pero pag hindi mo papanahon, wag ka mo lang mag-boyfriend. Eto na naman. Dito kayo sa akin nagagalit eh. Pakialamera ako eh. Na, pag pinag-aaral ka, wag ka mo lang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Humingi ka pa ng allowance, nakakahiya ka naman eh. Pinag-aaral ka pa, nag-boyfriend, hinahaluan mo eh. Bakit? Pag ikaw nagtino, kanino ba yan? Para sa'yo naman. Amen po ba? Inspirasyon. Hindi pa ba tapat ang Holy Spirit? Wala ka kasing Holy Spirit kaya naghahanap ka ng tao. Anak, yung inspirasyon, desperasyon. Kahapon nga, may kinastigo ako eh. Pinapunta ko sa bahay. Alika. Alam mo ba na ikaw ay bantad na ikaw ay babaero? Po! Sabi niya, noon po yun, kaya nga bantad ka noon. Kaya ikaw, huwag kang lapit-lapit kung kani-kanino. Opo. Diba anak, yan ang kabilit-bilinan ko sa'yo. Opo. Oh, ngayon, puro siya upo. Upo ka. Pag hindi mo na naman ako nakita, wala kang upo. Para sa inyo ito, huwag i-let go ang pag-ibig kay Jesus, paglingkuran si Jesus. Paglingkuran, alam mo ba, little things, hindi mo pa sumasagi sa isip, pag si Jesus ay kasama mo, everything in your life will be restored.
Amen po ba? Pagka sinabi ko sa inyo, wag muna, wag muna. Meron nga dito, balo na. May boyfriend, pinahiwalay ko eh. Sabi ko sa kanya, anak, bigyan mo ng mukha ang iyong mga anak. Dalaga na. Una ka pang nagka-boyfriend sa anak mo, wala pang boyfriend. Iyak-iyak. Binrake niya, buti nga. Sabi ko sa kanya, huwag kang lalapit-lapit sa akin pag di ka nagbago ha. Oh, hindi nga siya lumapit. Kinaumagahan, pag ito hindi bumalik, gusto niya yung boyfriend niya, bumalik. Inayawan niya yung boyfriend niya. Ay, saya-saya ko lang. Nagulat ako yung anak niya, iyak ng iyak. Sabi niya, salamat sa Diyos. Maalam mo, sa totoo lang, yan talaga, gusto ko hiwalayan mo yung lalaki na yan. Hello? Restoration of all things. God restores your life again. You found Jesus, He will restore your life. And He will lift you to a place of great honor. You will become an honorable man. You will become an honorable woman. Sabi ng Psalm 71:20, kahit na mga dinanas ko ang hirap at madlang sakit, subalit ang aking lakas ay muli mong ibinalik. Pag yung first love mo, bumalik ka kay Jesus, yung nawala sa iyong lakas. May karunungan ka pero nawala ang iyong lakas. Wala yung pagkakaiba sa taong may sakit. Matalino pero nanghina dahil sa sakit. Kaya kailangan bumalik yung lakas. Pag bumalik ang iyong lakas, lahat ng isip, sigla, katawan ay magiging malakas. Kaya mahalaga, yung lakas ay muling ibalik. Bakit? Upang ako'y hindi tuluyang sa libingan ay mabulid. Ibinalik ng Diyos sa akin ang aking lakas. Restoration of all things, pati health, i-restore. Even a lifetime of separation from Him, God will restore. Deuteronomy 33, kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayong muli sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain. Restoration of all things. Your heart of stone turns into flesh. Yung puso mo, dating in love ka kay Jesus, naging bato. Ibabalik ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Diyos lang ang makagagawa niyan. Mga magulang, Diyos lang ang makagagawa. Di natin kayang baguhin ang puso. Mga anak, Diyos lang. Bibigyan ko kayo ng bagong espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga batas. Huwag aalisin si Jesus. Jesus is the center of it all. Ang isipan mong madilim ay kanyang papaliwanagin. He will restore your mind. Naway liwanagin ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At ang hindi masukat na kapangyarihan na kumikilos sa atin, nananalig sa kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa kanya, sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, pamunuan sa langit at higit na dakila ang kanyang pangalan, kaysa sa lahat hindi lamang sa panahong ito, kung hindi sa panahong darating. Restoration of all things. Back to the original. Alam mo ba, nung nabasa ko yung Genesis 1:1, in the beginning, God. In the beginning, God, it's not money. Pagkagising mo, in the beginning, God, hindi trabaho. Pagkagising mo, in the beginning, God, hindi ka agad maliligo. Pagkagising mo, in the beginning, God, hindi yung nagte-text ka kagad, hinahanap mo na yung girlfriend mo, yung boyfriend mo. Hindi hinahanap mo na agad yung transaction mo. Anak, in the beginning, God. At ang sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God.
Unahin mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang kalooban. Lahat ng bagay na kailangan mo, isusunod niya na lamang. Kaya kung babalik ka sa Genesis 1:1, bago niya nilikha ang tao, nilikha niya ang mga kailangan natin. Langit at lupa. Nilikha niya ang ilaw at dilim. Nilikha niya ang liwanag at dilim. Nilikha niya ang mga hayop, lahat ng ating pagkain. Nilikha niya ang lahat ng magandang panahon bago kanya nilikha. Napaka-special mo. In the beginning, God, everything will be restored. Kagabi, nag-fellowship kami ng mga pastor. Grabe yung aming pag-uusap. Kasi nakita namin ang kahalagahan ng restoration. God can do the supernatural. Man can do the natural thing. Kaya yung supernatural release of God ang kailangan natin. Alam mo bakit? As you age, you need more strength. Why? Because the responsibility is getting bigger. The responsibility is getting heavier. The responsibility is getting wider. As you age. Dito ko na-realize, pag humantong ka ng 50, lalo kaming mga babae, tama ang sinasabi ng medical science. Pag tumungtong ka ng 45, hanggang 55, hanggang 60, hanggang hindi natatapos ang iyong menopausal period, ang dami mong mararanasan. At ito yung nangyari sa akin. How God restored my health. Tignan mo yung ginawa sa akin ng Panginoon. Bago mag-pandemic, ang dami ko nang naging sakit. Yung sinasabi mo, endometriosis, meron ako niyan. Endometriosis, it's very painful. Pagkatapos nagkaroon ako ng problema sa bituka ko, diverticulitis. Nagsasabay, ang sakit ng matres. Sobrang sakit. Pagkatapos nag-progress. Kaya pala pag ang tao nagkasakit, hindi mo alam anong nangyayari. Pag hindi agad na-address, nanganganak ang sakit. Hanggang nag-pandemic, hindi na nila alam ang gagawin sa akin. Baka daw ako abutan ng COVID, inuwi ako sa probinsya. Pagdating ko naman ng Santiago, dumating ang COVID, dinala nila ako sa Santa Ana, Cagayan. At habang ako'y nandun sa gilid ng dagat, alam mo, lalo akong pumapayat. Kasi ang pinakain nila sa akin, puro mga fresh na seafoods. Doon lumutang, may hyperthyroid ako. Isa, dalawang hakbang sasabog na yung puso ko. Ibinalik ako sa Maynila. Nakita sa St. Luke's, may hyperthyroid ako. May hyperthyroid at ang problema ko puso. God restores my health. Di lang yan. 25 years ago, nagkaroon na ako ng eclampsia. Ilang minuto na akong namatay. Mga near-death experiences na naranasan natin. Because of God, He restores our soul. Kasi may purpose ang Panginoon. Amen po ba? Kaya wala akong pwedeng ipagmalaki. Kaya ako, nasasaktan ako eh. Pag kayong mga tao, dito sa atin sa simbahan, pag di nyo nakikita ano yung pinagagawa ng Panginoon. Salamat sa Diyos kasi si Gabi, nagpakaanak sa amin ni Pastor. Si Pastor Che, Pastor Lay, lahat ng mga nandito ng mga full-time. Yung mga bago naming natitrain, napakapalad ninyo. Kaya kung maaari talaga, ayaw ko na may lumalapit sa akin. Kasi iba ko eh. Pag ikaw tumabi sa akin, may naamoy ako sa iyo, sabihin ko talaga yan. Walang filter yan. It's not for my sake. And don't take it personal. Kasi yan ang role ko eh. Hindi naman napahamak mga tao. Lalayo ka lang talaga sa akin pag ayaw mong makorek. Pero nakita ko, hindi ka marirestore pag hindi ka nagpakorek. Hindi ka marirestore pag hindi ka nagpaayos. Restoration of all things is not magic. It's not overnight. It's a process. Si Pastora Che, ang saya-saya niya, Pastora, finally, for 14 years, nakakay ko na rin ang ate ko. At ngayon, nandito na ang mga anak ng ate niya. Kasi nakita nila yung testimonya ni Pastora Che.
God will restore your life. Complete. Naging mabunga, nagkaroon ng 3 anak. Si Ate Etang nagpapatuloy, tumutulong sa mga simbahan. Alam niyang gamitin ang kanyang resources. Alam mo ba ang taong na-restore? Ang daling makita. Gustong tumulong, gustong maglingkod, gustong ipakilala si Jesus. Unstoppable sila. Anak, kailangan yung taong na-restore, naramdaman mong na-restore ka. Ibinalik ang lakas mo. Na-refuel ka. Naapuyan ka, nalangisan ka. Amen po ba? Hallelujah. God will restore whatever the enemy has tried to get away. Lahat ng inalis ng kaaway. Inalis ng kaaway sa iyo ay kagalakan. God will restore the joy of your salvation. Ang galak na dulot ng inyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. I-restore ng Diyos ang iyong kagalakan. At kailangan sa first love mo, huwag mong tutukan ang iyong labanan, bumalik ka kay Jesus. Focus on Jesus rather than the battle. Amen po ba? God will restore whatever the enemy has been taken from you. Ninakaw ng kaaway ang kabuhayan mo, ibabalik ng Diyos, double portion. Nagmamanifest sa physical. Amen po ba? Dito, marami akong nakita na dumating dito, hirap na hirap. Pero pinasagana ng Panginoon ang buhay nila. At gusto kong sabihin sa inyong lahat, ang mga nirestore ng Diyos may ebidensya, may manifestation in the physical. Si Pastora Che nag-resign sa trabaho. Tignan mo ngayon, may-ari na siya ng kumpanya. Hello? Ibang klase. Yung mga panahon na nawala sa iyo, the lost years, sa Joel chapter 2:25, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo ng pinsalain, ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Sa English, yung balang, locust, I will repay you for the years, the locust. Loko yung locust na yun. Ilang locust ito? Locust, ang dami pa. The years of locust, the great locust, the young locust, the other locust, and the locust. Ang dami 5 locust. Lahat ng mga loko-loko, mga nang loko sa iyo. God will restore it back. I will repay you. Guaranteed. The moment dumaan ka sa restoration process, guaranteed, payback ang magbabayad Diyos. Kaya yung mga nagnakaw sa iyo, bad for them. Good luck sa mga nanloloko. God bless you sa mga sumusunod. Alam mo ba, pag sinabi sa iyo, good luck, tinutuya ka nun. Pag sinabi sa iyo, good luck, nagpaalam ka, walang blessing, good luck. Outside, may naghihintay sa iyo. Nakakatakot. Pag sinabing, God bless you, you are protected. Woo! Protected, amen. Restored people are protected. Sa lahat ng nagmamahal kay Jesus, do not allow anything to come and get your love for Jesus. If you love Jesus with all your heart, with all your might, avoid sin. Don't run after false preaching. Don't forsake your first love. Amen po ba? Hello? 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 Huwag kang lumapit sa kasalanan. Huwag kang tumabi sa mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Nasa loob ka na ng church, ayaw mo pa makinig. Anak, ano ba yan? Our church is not a social club church. Dito sa simbahan, wala akong barkada. Hindi ako nakipagbarkada. Dahil pag oras na nagkipagbarkada ka, compromise ka na. I repeat, ang isang simbahan na puro barkadahan, compromise. At ang danger niyan, pag nag-away-away ang barkada na yan, na nasa loob ng church, pati church damay. Barkadahan, nag-uutangan, hindi nagbabayaran, damay ang church. Kaya napakalaga, maintindihan natin saan ba kayo planted. The season of restoration, ito ang season natin.
Season of restoration, all things will become new. Sabihin mo sa katabi mo, all things will become new. Bago, bagong taon, bago na, bagong puso, bagong isip, bagong isipan. Commit to hope in God's power to make things new. Kaya you have to be strongly connected with the source. Don't forsake Jesus. Don't leave Jesus. At kung ito man ay naranasan ninyo, it's about time for you to come back. God restores lost times. Kung ang dati, nawala ka na ng mukha sa mga tao, bibigyan ka ng Panginoon ng bagong mukha. Parang si Saul na mamamatay tao, naging Paul. Dito ako magtatapos. Si Saul, ang paniniwala niya, itong mga Kristiyano, mga believers ni Jesus, they contradict the teaching of the religion. Si Saul, he is a learned man, matalino, pero hindi siya naniniwala sa teaching ni Jesus. Lahat ay salungat. At dahil doon ng mga panahon na yon, sa mga Roman times, mga ancient times na yan, pinapatay nila ang mga naniniwala kay Jesus. They persecute the believers of Jesus. His belief is holding him. Belief means it holds you. Your belief is holding you. Your belief is the one holding you. Ano? Sorry. Your belief, you are holding unto it. Hinahawakan mo yun. Pero yung conviction, ikaw ang hinahawakan nito. Si Saul, pumapatay dahil sa paniniwala. Si Paul, hinahanda ang sarili sa kamatayan para kay Jesus. Your belief, you hold unto it. Your conviction, He is holding unto you. And the moment Christ is in you, yung conviction mo, malalim, I hate sin, I love Jesus. If there is any part of you that you needs to be restored, come to Jesus. Yung ginawa niya sa buhay natin, 2023, tapos na. New year, new you, new me, new church, new connections, new help. Everything is restored. Amen po ba? Sa Ate Sally Raso, ang tagal nag-alaga sa asawa. 7 years na ang kanyang asawa kinemo. Pandemic namatay. Gusto niya maglingkod, di siya makapaglingkod. Alam niyo po ba, bigla ko lang naalala ngayon. Nahirapan siya dati magsalita. Kailangan maya-maya umiinom. Dahil laging tuyo ang lalamunan, nagka-cancer siya sa throat. Pero pinagaling siya ng Diyos. Nung namatay ang asawa niya, nasanay na siya for more than 7 years. Umaga, tanghali, gabi, 24 hours yun na lang buhay niya nag-aalaga. Right after namatay ang asawa niya, sabi ko sa kanya, Sally, anak, halika rito. Dito ka sa akin. Dito ka sa aming mag-asawa. Maglingkod tayo. Ang anak niya, si Ria, nakababad sa daily life sharing. Ang anak niya, si May, yung nag-worship lead kanina. Silang tatlo mag-iina, kasama nating naglilingkod. Itong simbahan na pinasok ninyo, we are in the serious business. We restore. I am tough. Dalangin ko sa Panginoon ang makita ninyo sa pagre-restore, sa restoration process na ito, ang makita ninyo, hindi lang yung toughness, kundi yung pag-ibig. Mahigpit, pero mabubuo. Maluwag, pero mawawasak ka. Saan mo gustong pumunta? It's your choice.
Because of Jesus, we can come to the Father. Because of Jesus, we can be restored. Let's sing that song. Hallelujah. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you Thank you, Lord God. glory. Restore us, Lord. Restore, Lord. Restore your people in the name of Jesus. I give you praise. Taas bilang ang inyong mga kamay sa Diyos. Let your prayers, Because of who let your petitions you be heard. are, I Ask God, will talk to lift God. my voice Kausapin and niyo po ang say, Lord, I God is here. God is because listening. of who you are. God answers prayers. Lord, I worship you Hallelujah. because of who you are. Oh, thank you, God, because you have prepared us for 2024. You prepare us, Lord. Increase our capacity for the supernatural. Lord, ihanda mo ang capacity namin. Tatanggapin namin ngayong gabi yung release ng supernatural. Yung message mo sa aming pagtawid sa bagong taon. It is not about us. It is all about you, Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Go back to your first love. He will restore everything. He will restore your life. He will give you a brand new life. A new year. A new year. Restoration of all things. In the name of Jesus. Amen. He will provide everything that you need according to His riches and glory. Receive it. Receive it. Malis kayong lahat ng nasa live Facebook. Receive it in the name of Jesus. Receive it. Hallelujah. Tanggapin niyo po ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Jehovah Jireh. Declare it. Jehovah Jireh. Our great provider. Hallelujah. Receive your freedom. Hallelujah. My Prince of Peace, and I worship you because of who you Kung are. kami naman ang naging daan na nawala ng aming kapwa, patawarin mo kami. Kung kami naman ang naging daan na kami nakapagnakaw sa iba, patawarin mo kami. Dalangin ko, Panginoon, ibigay mo yung lakas, may panumbalik, at maibalik namin na naman ang mga nakuha namin sa ibang tao. Lord, I pray restoration, Lord, of strength. Restoration of strength. Refuel your people. Re-energize your people. In the name of Jesus. Receive it. Receive it. Receive your healing. Receive it in Jesus' name. Receive restoration of broken families. Tinataas ko rin sa iyo, Lord, si Rolly Paye. Sudden death yung tatay niya kagabi, 60 years old. Lord, restore the strength of the family of Paye sa Iligan City. Yakapin mo ang pamilyang ito. Pagpalain mo, palakasin. Papasok ang bagong taon. Ang mawala ng mahal sa buhay, di madali. But we have God who protects us, who guides us, who keeps us.
And Father, I pray, we pray, from this house to their house, restore the joy of the family. In the midst of mourning, let there be peace. In Jesus' name. Salamat, Lord, na maraming sa bawat isa. Sa pamilya ng mga campus. Restoration of all things sa family. Sa mga mahal nila sa buhay. Sa pamilya ni Ate Etang. Sa pamilya ng bawat isang nandirito. This is our prayer for 2024. Restoration of all things. Receive it. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Lord. Salamat. I pray, Father God, restore mo ang mga business ng bawat anak namin dito sa loob ng simbahan. Sa loob at labas ng simbahan. Ang mga kingdom builders, you restore their strength. Enable them once again to be more productive than the day before. I pray for a grand harvest in your businesses. For you to bring it in the kingdom of God. Energize us, Father God. And we are preparing this house for the next generation. Thank you, God. Thank you, Jesus. Bless the heart of Pastor Dong. The message that he's about to deliver tonight. We are ready for the supernatural. Use us, Father God. Because of who you are, we are here. Thank you, Jesus. Thank you, Father. One more time, declare, He is our great provider. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Father God, in the name of Jesus, thank you, Lord, for blessing us this morning. Thank you, Lord, for revealing yourself and your heart to us. Thank you, Lord, for touching our very being, our spirit, Lord. As you have said in your word, Lord, it is your spirit. Our spirit is the candle of yours. Our spirit is the lamp of yours. Ang aming spirito, Lord, ay lampara mo na iyong sinisindihan. Salamat, Lord, sa pag-restore mo sa amin na dati ang aming spirit ay nasa ilalim ng impluensya ng dilim at ngayon binalik mo ito sa liwanag. Lord, thank you for bringing us back to your kingdom, Lord. And Lord, I pray that you continue to bless, Lord, to bless BBLT, Lord, Baguio, Lord, anointed to build. Continue to anoint your people, Lord. Anoint us, anoint the message. And Lord, let that anointing from your message, Lord, let your anointing break all the bondages that surround your people, Lord. Lord, that influence your people, Lord.
wasakin ang mga bandages na yan, Lord, because of your anointing. And you said, Lord, because of your anointing, naggiba ang lahat ng muog ng kaaway. Maraming makakalaya, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-bless mo, sa paggabay mo, sa pangunguna mo sa BBL Tinenan, Lord. Salamat din sa pagpapala mo sa mga buhay na naririto ngayon. Salamat, Lord, sa mensahe na iyong lingkod, Panginoon. Salamat sa binitawan mong mga salita. At Lord, purihin ka sa mga buhay naming lahat. Taas ang ating mga kamay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang biyaya ni Lord ay laging sumainyo. Ang kapayapaan ni Lord, ang pangunguna ni Lord, at pagsama niya sa inyong lahat ng inyong ginagawa at pagpapatagumpay ay sumainyo ngayon. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Good afternoon. Lahat po nang a-attend ng Baguio, please make quick meeting with Pastor Walter. Yung mga bisita po natin dito po sa office. Family altar natin mamaya.